Tuluyan ng nakulong si Tanggol kasama ng mga kaibigan niya. Pangaasar pa ng dalawang pulis na naghatid sa kulungan sa kanya na dito na sila bulok, sabay halakhak ng malakas. Kahit na ganun ang sinapit nila magkakaibigan, masaya pa din silang makita si Tanggol dahil sa pag-aakala talaga nila na wala na ito. Agad sumunod sila sa presinto dahil nag-aalala sila na pahirapan agad si Tanggol. Kinausap nila si Tanggol at nangakong gagawa sila ng paraan para makalabas sa kulungan. Dagdag pa ni Tinding, huwag lamang mawawala ng asa. Nalaman na ng mga inche kung sino ang nagnakaw ng pera nila. Sa una, sinisisi pa si Leroy. Sinabi nito ang may kasalanan dahil masyadong nagtiwala. Pero si Leroy, pinaglaban niya na hindi nila kasalanan kung bakit sila trinayador. Pinatawag na sila Tanggol para sa mga katanungan na kinakaharap nilang kaso. Sinabi ni Tanggol na hindi naman sa kanila ang drogang nadala nila. Hindi nagugustuhan ng isang pulis ang pagsagot ni Tanggol. Tumayo ito, umakmang tututukan ng baril si Tanggol. Pagkatapos lapitan, inihampas naman ito ang ulo ni Tanggol sa lamesa. Kinausap din ni Rigor si Tanggol para ipaalam dito na hindi siya nagsisisi sa ginawa niya dito. Samantalang si Mokang, sinundo ni Ramon papunta sa kanilang mansyon para paghandaan na din ang kasal nila kinabukasan. Nasundo na din ni Olga si David, pati napaalam na din na ipapakilala ni Ramon ang magiging asawa nito sa kanyang anak. Pero si David ay walang ideya na si Mokang pala ang babaeng papakasalan ni Ramon. Ganon din si Mokang.